Samahan po natin mga kaibigan si Pangulong Marcos Jr. dahil sa akin pong personal na paniniwala sa kanyang mga sinasabi at galaw, seryoso siya dito sa kanyang termino at natitirang mahigit na 2 taon. Labanan ang graft and corruption. Alam niyo kung bakit? Ito po yung isa sa legacy na pwedeng umukit sa kasaysayan ng ating bansa at sa Marcos family kay Pangulong Marcos kung magtatagumpay laban sa graft and corruption. Nakakayang balita sa buong mundo pero ito po ang nangungunang problema ng ating bansa. Sa dami ng dapat gawin sa ating mahigit na 7,500 island na buong Luzon, Visayas, Mindanao, buong bansang ito. Eh kung ang korupsyon po ay nangyayari, walang magandang buhay at kinabukasan. Kaya dapat po tulungan natin si Pangulong Marcos dito sa labang ito. At isa po sa aking hinihiling sa inyo, bantayan natin ito pong 6.7 trillion proposed budget ng Executive Department na ngayon po'y tinatalakay na sa Kongreso at Senado, Committee on Appropriation at Finance Committee. Alam niyo kung bakit? Kasi umpisa pa lang po na discovery na ang nakakalulang daan-daang milyon na naman. O bilyon, bilyon insertion. Isiningit. Tapos na ang project, may punto pang nilagay. Lalo na po kahapon, inamin na ni Secretary Dizon doon sa proposed budget for 2026 ng DPWH alone. DPWH na 268 billion pesos for flood control project. Bakit napakalaki ng budget sa flood control? Dahil ba madaling nakawin? Kasi bilis ng baha. Ganon din kabilis kuhanin yung pera. Mabilis ang ghost project, nadadala ng baha. Ganon ba? Napakarami nating dapat ipagawa. Mga skyway, national highway, mga build, kung ano-ano po, na trabaho ng DPWS. Bakit doon sa proposed budget na ginawa ng nakaraang Secretary under Bunoan, ganong kalaki? Ano meron? Abay, bahala na kayo. Alam niya kung ano meron. Kung ating pagbabasihan ay 2025 budget, ayun na nga, sabi ng Pangulong Marcos, ghost project sa flood control. Diba? Maraming kalukuhan, nakawan. Tapos, sa halip na bawasan, ingatan ang budget, nag-propose na naman ng ganong kalaki. So, gusto nilang ituloy ang racket. Tuloy nila ang korupsyon. Ngayon, hindi na pumayag si Pangulo. Pina-review ni Pangulong Marcos kay Secretary Pangandaman at Secretary Vince Dizon. Sabi ni Dizon kahapon doon sa budget hearing, hindi siya papayag. Aayusin talaga niya ito. Kaya lang napakaiksi ng panahon binigay. Parang 2 linggo lang o wala pang 2 linggo. Ang ibinibigay para i-overhaul, reviewin lahat yung buong proposed budget ng Department of Public Works. Just imagine, controversial lang na ito, siningitan pa. Ganon silang kagarapal. Ngayon ang tanong, ito ang tanong. DPWS lang ba ang may pasingit? DPWS lang ba ang mayroong ganyan? Bay baka hindi. Kaya tayo pong mamamayang Pilipino, sa atin po kukunin itong budget na pinag-uusapan. 6.7 trillion. At pag hindi nila nakuha sa atin sa magitan ng buwis, uutang na naman ang gobyerno. Dahil hindi po pwedeng hindi pupunuan ng 6.7 billion. Pagkakasiyan ay na-aproban at naging batas. So, ibig sabihin, yan yung allocation. Yan ang gagastusin nila. May pera o wala, yan ang gagastusin nila sa buong taon ng 2026 next year. Eh kung kalahati lang ang makukulik ng buwis dyan, eh yung kalahati iuutang sa international bank na naman. Tayo ang collateral. So, patong-patong ang utang. Eh kung hindi natin babantayan yan, ibubulsa nila ang malaking pera. Kaya ako naniniwala, hindi lang mo Department of Public Works and Highway ang mayroong korupsyon. Maraming departamento ang mayroong korupsyon sa ating pamahalaan. So kaya kailangan po, tulungan natin si Pangulong Marcos. Hindi niya kayang mag-isa ito. Kung hindi tutulong ang taong bayan para isumbong sa Pangulo ang mga nangyayari, baka itong legacy ito na ginagawa ng Pangulong umukit sa kasaysayan ng bansa
na kanyang pagtagumpayan ang labang ito. Maganda po ito at magtatagumpay ito kung susuportahan natin. Pero kung hindi kayo susuporta, mananatil kayong tahimik or takot, natatakot, o baka nga kasapakat pa yung iba. Abay, babagsak ang bansa natin. Lulubog tayo sa utang. Sa ngayon po, base sa record sa National Treasury, mahigit ng 17 trillion ang ating utang. Kaya ultimong papanganak pa lang may utang na. Hindi naman kasalanan niya ni Pangulong Marcos. Utang yan mula pa noong araw. Wala pa ng Cory, Ramos, Erap, Gloria, Aquino, Duterte, nagpatong-patong na. At ngayon, umabot na ng 17. Baka umabot pa yan ng mas malaki bago dumating ang 2028. Kasi nga, kung kulang ang koleksyon, mangungutang tayo. Hindi pwedeng hindi mangungutang. Alam niyo na mga ekonomista at mga CPA kung ano ang ibig sabihin. Hindi pwede ang walang panggastos ang gobyerno. Mangungutang para punuan ang proposed budget kasi nasa batas yun. Ganong kasakit. Kaya pag nanahimik tayo, nanahimik kayo, hindi natin tinulungan si Pangulong Marcos, hindi siya magtatagumpay. Sinong kawawa? Ang mahihirap. Hindi naman si Pangulong Marcos lang. Yung mga mayaman dito sa ating bansa. Kahit anong mangyari, buhay na sila. Ang mahirap lalong maghihirap. Pag nanahimik tayo at hindi tinulungan, ang tulong natin magbantay, sabihin ang totoo. Huwag matakot, huwag sumali sa korupsyon. Isumbong nyo ang inyong mga opisyal, isumbong nyo ang inyong mga opisina, isumbong nyo mga kamag-anak nyo kung kinakailangan, kung sangkot sa katiwalian. Ang pera ay material na bagay lang. Hindi yan madadala sa hukay. Kailangan gamitin sa tama ng pantay-pantay. Hindi galing sa masama. Yan po ang aking paniniwala. Yung independent commission hindi pa ako nagsisimula, inaaral na mabuti kung ano ang hanggang saan ang kailang kapangyarihan. Hintay natin. Sa pag-iimbestiga ng independent commission, Office of the President, yan po yung inaasahan nating kayang magpakulong ng kahit sino. Politiko, o taga-executive department, o kontraktor. Kailangan bigyan sila ng police power, suprema power, para harapin ang lahat ng dapat imbestigahan. Tulungan natin si Pangulong Marcos sa labang ito. Kahit paulit-ulit ko sinasabi ito, huwag kayong magsawa. Kasi panahon na. Grabe. Tama na. Sobra na. Kawawa na ang mga Pilipino. Kawawa na tayong